nasa likuran ko ang abandonadong ospital. Papasukin namin to ngayon at mag-investigate kung may paranormal bang nangyayari dito. Tara, samahan nyo kami. Ngayon itong way na to, ito daw ang diretso papuntang morgue. Kaya susubukan namin. Medyo mag-ingat lang tayo kasi yung pintuan niya, maraming bubog mula sa sahig. Saka ito, basag na. Bubog. Hanggang dito. Grabe. Ito yung emergency room nila. Medyo makalat. Daming basag na bubog. May higaan pa. Pagpasok namin sa ospital na to, ito na yung tumambad sa amin. Gamot. Umanap na gamot. Sobrang kalat, sobrang dumi. Ang daming nagkalat ng mga gamit. Parang may kakaibang nangyari sa lugar na to bago na isara. Ito yung storage room. Pero bago pa kami makarating sa dulo ng hallway na to, biglaan na lang May tumunog sa dulo. May tumunog sa dulo, gago. tinuloy namin ang paglalakad namin sa lugar na to. Dito. Hindi namin maiwasang kabahan May mga higaan Kasi- pa. hindi namin alam kung ano yung nag-aabang sa amin. May mga ano rin, resibo. Baka Siguro resibo yan. may mga taong nasa loob na may ginagawang kakaiba. O di kaya may naninirahan dito sa loob ng ospital na to. Kung sa labas, mukha lang siyang maliit. Pero kapag pinasok mo na yung ospital na to, parang maliligaw ka. Yung pharmacy nila. Hindi dahil sa struktura, kundi dahil sa mga kalat at mga gamit na nakabalandra. Kalat. Ito yung mga ulo. Tulad ng kwartong to. Nagulat kami nung may nakita kaming uling. Parang may nag-camp dito na hindi maintindihan. Parang may tumira. Sarahan na rin talaga. Dami pa nila mga papel dito. May Kung mga, sa tingin nyo. ito yung mga x-ray. Oh. Pero Chart. na nakakapagtaka lang. Halos kompleto pa yung mga gamit. Ito. Dahil Ano to? may mga importante pang gamit na naiwan dito. Ito room na to. Hindi ko masabi. Kalat din. Subukan muna natin liputin ang buong Hindi lugar. alam, pre. Dami nagkalat na papel. Umpisa pa lang naman to ng aming eksplorasyon. Marami pa tayong makikita. Basag-basag na yung mga tiles. Kung nanonood kayo ng mga zombie apocalypse or apocalyptic movies, parang ganun yung nangyari dito sa ospital na to. Nakikita. Parang Kalat. may panic na Yung mga bote nangyari. rin. Ano to? Bote ng mantika. Hospital na may bote ng mantika. Dahil sa napabayaan na Yung mga hindi bubog. malabong natirahan to ng mga tao. Ito. Ano to? At nang makarating kami dito, Ang kulay na to. biglang may napansin si JR. Ito siya dito. Ano, may bakas ng kamay. Tinta pero umabot siya hanggang dito. Ano nangyari dito? Test department. Nasa tingin mo ka na
ko alam. Pero halos lahat ng gamit nila nakakalat na. Hindi ko alam kung... Mukhang dami nangyari dito. Ano kaya yung lugar niya? Tara, tingnan natin. Ito, My God. kama pa. Tinuloy pa namin ni JR ang paglilibot. May mga pictures pa lang. Hanggang sa makarating kami dito sa kwartong ko. Dito namin nakita yung mga gamit na Titi. nandito pa yung mga record ng mga staff, Nandito po yung mga plake, mga certifications. certificate. Iniwan lang dito basta-basta. Bakit parang nagmadali silang lahat? Hindi na nila nagawang Organization. ayusin Ano sa o tingin mo ano nangyari dito? segregate yung mga gamit na nandito sa loob ng kwartong ko. Siguro hindi maganda. Sobrang Yan kalat. nakakapagtaka eh. Dito. Eh, syempre, di ba? Kapag aalis ka sa isang lugar, kukunin mo yung mga importanteng gamit. Pero bakit dito niwan lang nila? Normal lang na makaramdam ng kakaiba o pagkabalisa kapag papasok sa Alam ko ito ospital, yun. Oo, yan. mapabandonado man o hindi. Maraming tao ang nakakaranas ng ganitong damdamin at hindi ito kakaiba. Ang mga damdaming ito ay maaaring magmula sa pag-aalala sa kalusugan. Ang ospital ay madalas na naiuugnay sa sakit, pinsala o mga emergency na natural na nagdudulot ng pag-aalala. Ang mga pasilidad ng ospital ay iba sa pang-araw-araw na kapaligiran at ang dami ng mga kagamitang medikal, amoy at tunog ay maaaring maging sanhi ng stress at takot sa hindi natin nalalaman. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kung anong mangyayari o kung gaano katagal mananatili ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa. Ang mga ospital ay mga lugar kung saan madalas nagaganap ang malulubhang sitwasyon, kaya't natural na makaramdam ng mabigat na emosyon o negative energy na tila nagmumula sa paligid. At dito na namin tatahakin ang daan papunta sa second floor. NICU. Anong NICU? ICU. Ano yun? Thank you sa bata yan, Sa bata to. Ay, shit, sa bata. Ikaw dito ka. Dito sila nagsasanitize. Kasi autoclave ito. Labor room. Paanakan. Operating room. Dito yung operating room. Ito yung OR. Anong kalat? Anong nangyari dito? Ito, ano tawag dito? Tara, alam mo tawag dito? Yun yung mga ilaw. Dito yung mga, dito na sila. Wala na rin mga wire, ano? Dahil sa nakita na namin kung nasa ng operating room, nagdesisyon kami na ihuli ang palapag na ito dahil dito kami magsasagawa ng investigasyon. Kaya papunta na kami ngayon sa third floor. Dahil may mga nakatambak na gamit sa hagdanan dito sa second floor papunta doon sa third floor, mas minabuti namin na dumaan na lang dito sa pathway. Ang plano, pagdating ng third floor, maghihiwalay kami.
Magkaiba kami ng side ng ospital mag-explore. Magkasama si Ains at saka si Mons. Tapos kami naman ni JR. Dami mga basag na bubong. Hindi ko rin alam eh. Patulad ng mga naunang palapag, ganon din ang itsura ng palapag na to. Yun. Magulo, makalat, Eh, baka naman- may kakaibang amoy. Dami pa nila mga ano na higaan ah. Ito bago. Tangina. Bago pa. One patient pa. Ah, dito yung ano. Dito yung mga pasyente. Dito yung kwarto ng pasyente. Kompleto po yung mga gamit nila. Pidya ward. Pidya ward. Dito yung mga baby. Yung mga toddlers yan. Dito yan. Kaya nga ito sa mga Hagdan pa akat. Libutin na natin. Mas dito tayo. Tangina, paniki lang pala. Masyado kami ng libang ni JR sa paglilibot. Yes. Hindi namin namalayan. Hindi na namin naririnig yung dalawa. Siguro masyado na silang malayo sa amin. Muna? Kaya hindi namin maiwasang mag-alala. Sige, una ka na akin na yun. Ha? Hindi siya umiilaw. Ha? Nagloko. Okay. Hululing mo kaya? Sa puntong to, biglang nagloko na ang camera na hawak ko. Yun, di ba? At nung naayos, dinali na namin ang paglilibot. Sa kaliwa. Sa kaliwa. Ako na pa. Ayun. Susubukan niya dun sa taas. Ano siya? Sleeping powder. Kasi bakit marami? Nabubo ka siguro sa mga dito. Sleeping powder. Puro ano to? Ano ba to? Ang may trauma center pala talaga. Oh, okay. Ano yun? Narinig mo yun? At kung ano-ano na naririnig namin ni Mons sa palapag na to. Kaya sinubukan namin na maglibot pa. Grabe. Puro Hindi na rin namin sila naririnig. Kaya malamang, nag-aalala na ang mga yun. Sa paglilibot namin, napansin ko na sobrang gulo ng mga palapag. At pagdating namin sa party na to, madadaanan ng comfort room. Kaharap ng nagsisilbing prayer room. Mukhang bago at maayos pa ang mga poon. Nakapanghinayang lang kasi napabayaan na. Sabi nila nag-client for drugs. Dahil sa sobrang daming nagkalat na gamit, hindi namin maiwasang mapaisip kung ano ba talaga nangyari dito. Hindi lang yun. Nagkalat pati mga santo. Ano kaya nangyari dito?
ganitong klaseng lugar, hindi ka na lang basta pwede magpakakampante. Dahil kahit anong oras, pwedeng may posibleng mangyari. Sa parte na to, medyo naririnig na namin yung mga yabag ng dalawa. Mabuti na lang, dahil nag-aalala na kami. Ano kayo nangyari dito, guys? Wala kami na ganun. Parang maganda sila naman. Pero walang sign na earthquake. Pero bakit, Parang, bakit pa? parang may panic na nangyari. Kaya nga. Kasi hindi usual yung gantong ano eh. Hindi dapat ganito ka. Sobrang kalat. Hindi natin alam yung history nito pero bakit ganito yung ano? Sobrang kalat, Wala sobrang naman siyang sign. ransak yung mga gamit. Wala siyang sign na. Tapos, may mga naiwan pa talaga na ano. Walang Mga sign na pwede pang, earthquake. mga pwede pang magamit. Bakit nila ganito na lahat? Tapos yung gamit nandito. Tiles. Nawala. Natigilan kami pagsampa namin sa palapag na to. Dahil iba yung itsura nito dun sa mga naunang palapag na nilibot namin. Ano yun? At bigla na lang meron natuklasan si JR. Pintuan, pintuan, pintuan. Guys! Normal ba yan? Malas yun eh, magkatapat ang pintuan. Tapos tingnan nyo yung ano ng elevator oh. Tira mo. Ito kami ito. Ano yan? Ba't ganyan ka ganito? Ina. Hindi na namin pahabain ang paglilibot dito. Wala na masyadong gamit na nagkalat. Pero pareho pa rin ang amoy. Medyo magaan ang pakiramdam namin sa palapag na to. Kaya didiretso na kami doon sa pinakahuling palapag. Titingnan namin kung anong meron doon. Teka, may hagdanan papunta rito. Natapos na namin libutin itong huling palapag. Kaya nalabas na ni JR ang EMF. Pumapalo yung EMF. Tulad ng nasa plano, dahan-dahan naming binaybay pababa ang daan papunta doon sa second floor para hanapin yung operating room. Dito yun. Wala eh. Wala.
Nandito na kami ngayon sa operating room. Dito kami nag-set ng equipments namin. Fast forward. Naghintay kami na mag-react yung mga equipments na nilatag namin. Pa tayo mag-focus, baby. Hindi. Nagpo-focus siya kanina eh. Ilan yung ilang? Tingnan mo ah. Oh, very focus. Ayaw. Bitaw mo, tanggalin mo yung ilaw mo. Tanggalin mo ba? Ilaw mo sa dyan. At habang inaayos namin yung camera, ito yung nangyari. Pitik yung ano, yung EMF. Lumalakas. Lumalakas yan eh. Kasama po ba kami dito na hindi namin nakikita? Wow. May kasama po ba kami dito? Sumasagot siya. Hindi siya nakikita dito sa amin. Hindi ko pinakita. Ay, tumigil. Kanina wala. Kanina wala talaga pumapalo kanina. Hindi na. Oh. Ayun. Wala. May kasama po ba kami dito? Pwede niyo pong paggalawin yung ibang equipment. Yung motion ball po namin, katabi ng crime pad lock, pwede po kayo lumapit dyan. Pwede rin niya rin lapitan yung crime pad, may ilaw na pula. Ang tagal mo ba ito? Anong bago pa eh. Hindi ka po yata yung masasabi. Magandang gabi po, hindi kami pumunta dito para manggambala. Gusto lang ko po sana itanong kung may kasama po ba kami dito na hindi namin nakikita. Kung mayroon, pwede niyong lapitan itong mga equipments na nilagay namin. Pwede niyong lapitan yung REM pad, yung may ilaw na pula doon sa dulo. Yung motion ball, katabi lang yan. Tapos yung EMF nandito naman, yung may kulay green na ilaw. Welcome po ba kami dito? Ayos lang po ba kung nandito kami? Nagagambala po ba namin kayo? Wow, malakas lalo siya. Natapos na ang aming pagsisiyasat dito sa lugar na to.
sa daan namin palabas, susubukan namin dumaan sa ibang parte ng ospital. Magbabaka sakali kami na baka makita namin dito yung morgue. Halos 1 oras din kami naghintay. Pero EMF lang yung gumana sa amin. Hindi umilaw yung REM pad. Hindi umilaw yung motion ball. Posible kaya na espiritu ang may gawa nun. O baka naman mga sirang medical equipments lang kaya nakakasagap ng frequency yung dala namin gamit. Kung ano man ang mga nakalap namin kasagutan, gamit ang mga equipments na nilatag namin, hindi pa rin yung sapat na basihan para yung mga ganitong klaseng lugar may katakutan. Ikaw, ano sa palagay mo? Para sa inyo, good night and be safe.